Paano ihinto ang pagmamahal sa taong hindi ka naman mahal? Yan. What's up? So, kamusta? No? So, ito nga tayo sa topic natin. Paano ihinto ang pagmamahal mo sa taong hindi ka naman minamahal? Actually, sa totoo lang, diretsahin ko na kayo. Wala naman kasing agad-agad na magiging instantly mawawala yung pagmamahal mo sa taong yon na hindi ka naman mahal. So, wala pong ganon na yung iba is akala nila ganon na kabilis, ganon lang kadali na Kuya Kiko. Bakit ganon? Ang hirap. Kasi sa totoo lang mga utol, talagang magsisimula ka po sa dadaan ka muna sa butas ng karayom, kumbaga. Dahil yung puso mo nasanay na minamahal siya. So hindi po pwedeng agad-agad na mawala na lang or bigla-bigla na lang magva-vanish yung pagmamahal mo sa taong yon. But hindi rin natin masasabi na meron tayong timeline. Na kumbaga pa merong nakasaad agad na araw kung ilang araw, which is wala. Kasi nakadepende ito sa kung paano mo rin tinutulungan yung sarili mo. Tama? Yes. Kasi kung ikaw mismo binabaliwala mo lang din, na parang go with the flow ka lang sa agos ng puso mo or ng damdamin mo, ay talagang matatagalan at saka matatagalan kang makamove on or mawala yung pagmamahal mo sa taong minamahal mo na hindi ka naman mahal. Na kailangan din natin pong umpisahan ito mga utol, no? Yung pinakaunang gagawin, yung pinaka starting pack mo kumbaga, ay ito ang pagganahin, utak. So ngayon, hindi mo maiisip ang lahat-lahat kung ano yung katotohanan kung hindi mo rin gagamitin yung utak mo, kung hindi mo rin i-analyze yung bawat sitwasyon. Yes! So ito nga, sa video na ito, na sana nag-hope din ako na after ng video na ito is kahit paano may matutunan or may makuha din kayong aral na magpapagising sa diwa ninyo, na magpapagising talaga sa iyong puso na natutulog. So ito nga, una nga sa lahat utol, kapag hindi ka naman minamahal ng taong yon, dapat meron kang acceptance sa sarili mo, na kailangan marunong kang tumanggap na hindi ka ginugusto ng taong yon, na hindi ka naman pala minamahal ng taong yun. Ng taong minamahal mo, sa'yo given na minamahal mo siya, pero pwede mong makontrol yung nararamdaman mo sa pamamagitan na kung tinutulungan mo rin yung sarili mo. Pero yung pagmamahal niya sa'yo ay wala ka na pong magagawa dyan, kasi hindi mo kontrolado yung nararamdaman niya. Hindi natin hawak yung buhay niya Hindi natin hawak kung ano yung magiging desisyon niya. Hindi natin yan makokontrol utol. That's why kailangan ay palagi kang handa dyan. Actually, noon pa man, handang-handa ka na. Kasi nararamdaman mo na ito nararamdaman mo ng bahagya na parang may something talaga sa taong ito. Na parang, ano ba yung meron? Parang, bakit ako nahihirapan? Bakit ako nasasaktan sa taong ito? Bakit sumasakit palagi yung ulo ko sa taong ito? Pero, yun nga lang, dahil sa pagmamahal mo, nagpapakabulag ka. Yes, sineset aside mo yung pag-iisip mo ng gano'n na bakit kaya ako nahihirapan. No? Kundi, yung mga naiisip mo is, hayaan ko na nga, kasi minamahal ko naman yung taong ito Kailangan ko na lang siyang intindihin. So, yun po ang nangyayari. So, dito ka po nasasanay, kaya ito ngayon, hirap na hirap kang umatras, hirap na hirap kang magtanggal ng pagmamahal mo sa taong ito. Dahil sa maling pagsasanay utol. Dahil sa maling paniniwala na rin. Okay? So acceptance ang kailangan. Like I said kanina, dadaan ka talaga sa butas ng karayom. Pareho lang po yan. Na dahil nasanay ka na minamahal mo yung taong ito, na kapag nasasaktan tayo, halimbawa, nasugatan tayo physically, externally, nasugatan tayo. Wala pong sugat na pagkahapon ay hihilom.
Wala pong ganun utol, kundi it takes time. No, panahon ang kailangan para ito ay humilom. So sa puso natin, kapag nasanay kang magmahal ay kailangan mo rin ng panahon para ito ay humilom. Dahil tinatanggal mo na yung pagmamahal mo sa taong ito. No, halimbawa ito na rin yung butas ng karayom. Habang pumapasok ka sa butas ng karayom dahil sa sobrang liit is napakasakit. No? So ngayon, pero yung hindi mo alam na once na makatagos ka sa butas ng karayom na ito ay kaginhawaan yung mararamdaman mo. Uy, sa wakas, nakatagos din ako. Yeah. So, hanggat maaari utol, sa ngayon pa lang kung nahihirapan ka, kailangan mo itong labanan. Una nga sa lahat, kailangan mo mag-isip na tanggapin ang bawat pangyayari. Kailangan mo itong tanggapin utol na hindi ka minamahal ng taong ito. Kapag nahihirapan ka, kapag nasasaktan ka, isa na po yung sinyalis na wala ka sa taong nagmamahal ng totoo sa iyo. Kapag nahihirapan ka, yung tipong parang sakit sa ulo, yung nararamdaman mo, no? Or yung palaging nararanasan mo sa taong ito. Pasensya na pala dito Bagya kasi wala madilim. Wala tayong ilaw dito ngayon. Okay? So sige, ang importante dyan is naririnig nyo yung mga sinasabi ko. So yun na nga, balik tayo sa topic. No, kung hirap na hirap ka man na tumanggal sa pagmamahal mo sa taong ito rin na kailangan mong isipin utol. May magandang future ka ba sa taong yan? Take note ha, magandang future. Kung masasagot mo, kung naiisip mo sa ngayon pa lang na uy, oo nga parang wala kasi ngayon nahihirapan na nga ako eh. Ngayon pa nga lang nasasaktan na ako. Ang sakit-sakit sa ulo, na-stress ako, napapagod na ako. So kung yun pa lang sa ngayon ang naiisip mo or kung yun na sa ngayon yung naiisip mo, garantisado utol, wala ka pong magandang future sa taong yan. So kung alam mo na wala kang magandang future, nag-aaksaya ka lang ng panahon mo. Tumatanda ka na, no? And then napagsasabihan ka na ng mga kaibigan mo, uy, parang nasasayang na yung buhay mo dyan na parang huli ka na sa lahat. No? Kasi yung mga kasabayan mo is ito nga, di ba? May mga partner na, may pamilya na, and then ikaw ngayon is ito. Nakikipag-compete pa rin sa pagmamahala na hindi ka naman minamahal. No, kumakapit ka pa din. Kaya mas lalo kang tumatanda or mas lalong tumatagal na makatagpo ka ng the real one kasi nag-aaksaya ka ng panahon sa taong hindi ka naman mahal. Nag-e-stay ka pa eh. Pinapaabot mo pa ng 1 taon, 2 taon, 3 taon, and then pagdating ng araw, hihiwalayan ka lang din naman ng taong yan. Lulukohin ka pa. Tatraidorin ka pa utol. So ngayon pa lang no, sinyalis na po yan na kapag nakaranas ka na parang sakit sa ulo talaga yung partner mo, even me kasi sa akin utol nangyari na po yan. Sakit sa ulo, sobrang sakit sa ulo. So ang dami kong sinyalis na hiningi sa Diyos na actually, ang dami niya nang pinaramdam sa akin. Ang dami na palang binigay na sinyalis yung Diyos sa akin pero ako lang ito yung nagbaliwala. Pero by the end of the day, di ba? Humantong pa rin sa hiwalayan. Pero yun nga lang dahil sa pagkapit ko, dahil sa paghabol ko, ay tumagal ng tumagal. So, waste of time. No? Araw, buwan, taon, yung naaksaya ko sa buhay ko. So sa'yo sana hindi rin mangyari ito. Na kung nakapag-aksaya ka na ng panahon sa buhay mo, wag mo nang dagdagan pa utol. Ngayon pa lang, bigyan mo naman ng halaga yung bawat oras mo. Yung bawat pamumuhay mo or yung bawat buhay mo na rin sa mundong ito. Okay, bigyan mo ng halaga utol. Kapag nakaramdam ka na parang hindi ka minamahal, atras na. Okay, tanggalin mo na yung pagmamahal mo. Kahit paano kung hindi naman natatanggal agad-agad, kahit paano utol, mas okay na nagsisimula kang tinatanggal mo na yung pagmamahal mo sa taong yan. No, dahan-dahan, 100% hanggang magiging 20%, 19, 18, so mas okay na po yan. Kesa hindi nababawasan utol. Nandiyan ka pa rin, nag-e-stay, nagmamahal, habol ng habol, patay na patay sa kanya. Magiging asong ulol ka talaga dito kapag ganito ka. Copy? So yun ang po mga utol, sana'y natauhan kayo or sana'y nabigyan kayo ng aral sa video na ito. At sana'y nahimasmasan talaga kayo. Okay? So yun ang po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito. Maraming salamat. PM nyo po ako sa mga nais akong makausap. Ha? Yun lang po, maraming salamat talaga. So ingat kayo, God bless and
Babush!